Dinagsa naman po ang isinasagawang training ng TESDA sa Iligan City para sa mga bakwit mula Marawi na nais bumangon mula sa krisis. Pero sa dami po ng mga nais matuto, nagkatensyon doon at may ilan pang hinimatay. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Connie, kasalukuyang idinaraos ang TESDA training para sa mga IDPs o bakwet dito naman sa Iligan City National High School. Pero yung mga maagang pumila at umaasa na makakadalo sila doon sa launching itong TESDA training ay hindi nakapasok. Kaya ang ginawa nila, sumugod sila sa satellite office ng TESDA sa Lanao del Norte dito pa rin sa Iligan. Kaya bahagyang nagkaroon ng tensyon. Hinimatay, nagsikip ang dibdib at nahilo ang ilan doon sa mga bakwit na madaling araw pa lamang pumila na sa satellite office ng Technical Skills Development Authority o TESDA dito naman sa Iligan City. Ang isang babaeng hinimatay isinakay sa pribadong kotse at dinala na sa ospital. Nagsiksika na yung mga bakwit at dahil marami sa kanila nagpupumilit na makapasok sa tanggapan ng TESDA, kinailangang ikandado ng security ang gate lalo't ang ilan nais na makasingit. Meron ding pumwesto, Connie, kahit na sa likuran ng gate. Galit yung mga bakwit, lalo't nakapagparehistro naman daw sila. Kailangan daw nila ng t-shirt at gate pass para makasama sa launching ng training ngayong araw sa Iligan City National High School. Reklamo ng ilan, meron daw pinapaboran. Malaking bagay daw sa kanila ang training, lalo't nakararanas na raw sila ng depresyon sa evacuation site. Nawawala na rin daw sila ng pag-asa, lalo't nawala ang kanilang kabuhayan. Mas tumaas ang tensyon kanina nang i-anunsyong hindi na sila ma-accommodate sa training ngayong araw dahil nasa 2,000 katao lamang ang kapasidad ng gym. Ayon sa admin officer ng TESDA Marawi na si Basnawi Bato, sisikapin naman daw lahat na mapagbigyan. Katunayan, meron namang 4,500 slots na inilaan para sa IDPs ng Marawi City na nasa Iligan City. Nagulat daw sila na kahit yung mga hindi nakapagparehistro ay nagpunta. Ipinakita niya rin sa amin ang application forms na ipinamahagi nila at isinumite ng mga aplikante o ng mga bakwit. Kalakip kasi ng training, Connie, yung 100 pesos na allowance kada araw. Para sa mga bakwit, malaking bagay raw ito kaya marami yung gusto talagang sumali sa training. Ang problema, Connie, napuno na rin yung ibang mga slots. Halimbawa, yung sa training para sa mga drivers o dun sa yung driving lesson na ipinagkakaloob. Nasa 1,100 lamang yung slot o 1,000 lamang yung slot. Pero higit pa roon yung nakapagpatala. Kaya hindi naman daw sila makakapag-provide ng pasilidad para ma-accommodate lahat. Gayunman, pinakiusapan pa rin yung mga bakwit na maging mahinahon at magre-request daw sila ng dagdag na pondo para ma-accommodate yung nais pang sumailalim sa TESDA training. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Iligan City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan.